Pananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Magkakaroon sila o nagkakaroon sila ng emergency meeting mga kadonatics patungkol sa isiniwalat ni Zaldico. At ang sabi niya, pwede maki-join para malaman namin kung ano yung mangyayari, kung ano yung pinag-uusapan nyo about sa emergency meeting. Nako, nabulabog na nga mga kadonatics. Nako, eto mga kadonatics, nataranta na sila. Nataranta na sila sa expose ni Zaldico. Grabe yun mga kadonatics na expose na yun. Parang time bomb lang talaga na hinulog sa palasyo. At ngayon, may emergency meeting na daw sila. Nako mga kadonatics, talagang nataranta na sila. At Gwen Ganson, nagsalita na patungkol sa pag-resign ni BBM. At birthday pala ngayon ni Romualdez. Nako mga kadonatics, paano siya makapag-celebrate ngayon? Eto, alamin natin lahat. Eto yung post ni Kipi Chu. Okay, basahin lang muna natin mga kadonatics. Eto, kita nyo naman, di ba? Anong saan dito mga kadonatics ni Kipi Chu? Ngayon ko lang na-realize na may pagka-passive-aggressive talaga tong si Zalde. Tinaon ba naman sa birthday ni Martin ang expose? Paano na niya makakain yung mga handa niya? Alam mong may party sa bahay November 14, 1963 mga kadonatics. Naku, matanda na pala itong si Zaldico. Now, paano kaya mga kadonatics? Baka may preparation na sila kung paano maghanda, paano mag-celebrate sa birthday ni Crocodile King. Paano nga ba maghanda mga kadonatics na grabe yung expose na yun? Parang time bomb nga talaga. Nako, at nabulabog sila mga kadonatics. Anong sabi ni Alvin and Tourism dito? Ito yung sabi niya mga kadonatics. Basahin lang natin ng mabilisan. Pwede po ba i-live streaming ang emergency meeting? Pa-join pudtahon mi oy kay aron may balumiun sa ang emergency about okay ra? Ay naku mga kadonatics, 11 minutes ago. Magkakaroon sila o nagkakaroon sila ng emergency meeting mga kadonatics patungkol sa isiniwalat ni Zaldico. At ang sabi niya, pwede maki-join para malaman namin kung ano yung mangyayari, kung ano yung pinag-uusapan nyo about sa emergency meeting. Nako, nabulabog na nga mga kadonatics. Talagang nabulabog na sila. Ganyan. Hinay-hinay na mga kadonatics. Hinay-hinay na i-disburse tong Malacanang mga kadonatics ang palasyo, ang administrasyon ni BBM. So many days mga kadonatics and times we have been praying for this moment, and then this moment has arrived mga kadonatics. And we are so grateful. We are so grateful. Why? Because it's already happening. Ay talagang mga kadonatics, baka hindi naaabot ng Pasko itong si Junior. Magre-resign na. Sa tindi ba naman mga kadonatics ng pasabog? At may part 2 pa. God has answered our prayers. Definitely. Di ba? Hindi talaga natutulog ang Panginoon mga kadonatics. Eto. Attorney Guanzon. Short video lang itong mga kadonatics. Pero, grabe yung mensahe niya dito kay BBM. Nagsalita na. Eto. Kababayan, sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailangan po ipakita natin ngayon. Kahit na po nasa bahay lang kayo, mag-live stream kayo. Mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong mga hinanakit at iniisip. Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga mga OFW na kanilang mga feelings and thinking. Tinanong po ako, attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral pa. Alam mo ba, pinakamasakit sa akin na magsabi na kung pwede naman po ninyong lahat kapamilya nyo, ilabas nyo na lang sa bansa kung may makita kayong trabaho, gawin nyo na. Napakasakit sa akin na lumabas sa bibig ko yun. Na halos sabihin ko sa kanila na huwag na silang bumalik dito dahil wala naman silang babalikan na trabaho. Mga kababayan, ang OFW na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, bagsak.
Foreign investments, deficit. Nako. Budget, deficit. Tourism, gross domestic product, GDP. OFW earnings. Yan ang tatlong tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya, respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating bansa. Salamat po. At You're welcome. higit sa lahat, pakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan ninyo sa protestang ito laban sa administration ni BBM. Attorney, pananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign. Wow, grabe yun mga kadonatics, ha? Ano na BBM, ha? Hindi ka pa ba maalarma sa mga nangyayari ngayon? Isa na lang talaga yung kulang mga kadonatics, ha? Ang pagbaba ni BBM. Just like what I have told you mga kadonatics, na it's like in the time of Jonah, na instead na going to Nineveh mga kadonatics, pumunta siya sa ibang lugar. Ngayon, ang nangyari, sa loob ng barko mga kadonatics ay talagang binagyo sila. I mean, binagyo talaga that time. At tinapon na nila lahat ng mga gamit nila mga kadonatics para hindi lang sila malunod. Pero anong sabi ni Jonah? You have to throw me away out of the ship kung gusto nyo masalba yung buhay nyo. Mga kadonatics, tinapon siya palabas mga kadonatics at yun, nag-calm ang sea. And this is what we are needing right now mga kadonatics, is BBM to step down. Hindi ko sinabi na siya yung modern prophet mga kadonatics, Jonah, pero ang sabi ko, there's an analogy between this happening mga kadonatics and that time. Kasi yung sakuna na nangyari sa atin mga kadonatics, yung sunod-sunod na violence, calamities, hindi na siya normal mga kadonatics, ay talagang abnormal na. While other nations and countries mga kadonatics are very peaceful. Kaya isa na lang talaga yung hinihintay natin mga kadonatics. What do you think? And please comment down below. Wish nyo kay Crocodile King na tambalos-los sa kanyang birthday today. Ano yung wish nyo? Please comment down below. And Gatchalian mga kadonatics, nagsalita na patungkol sa expose ni Zaldico. Ano yung sabi niya mga kadonatics? Nako, hindi kayo makapaniwala. Ito, panoorin natin. Yung kanyang mga sinasabi ay totoo. Pero yung allegation niya laban kay Presidente, ano yung tingin ninyo magiging epekto nito sa Presidente na siya mismo ang nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian? Mahirap mag-comment ngayon. I have to look at the video, I have to decipher yung video, but definitely seryoso yung kanyang mga sinasabi. Nako, seryoso na yung mga sinasabi mga kadonatics. Patay na. Pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya o dapat para sa akin ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo, hindi yung nagtatago pa tapos gagawa ka ng video tapos ano yung sinasabi mo. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa iyo. Tama talaga mga kadonatics, ay dapat na physical na magte-testimony itong si Zaldico. Pero mga kadonatics, siya yung big fish ngayon. Sa expose niya, anong sabi niya doon mga kadonatics? Ipapatay siya ng administrasyon. Itong si Gatchalian mga kadonatics na nagsalita na hindi ata nakita yung video. Paano ka uwi nito mga kadonatics? Sinabihan ka na wag ka nang umuwi ng Pinas. Ipapa-shoot out ka. Paano ka pa uwi mga kadonatics? Di ba? So, through video, mag-zoom siya. At least live mga kadonatics, kinancel. Talagang may tinatago sila. Gaya ng sinabi ni Amy Marcos, hindi na nila makontrol si Zaldico.
dapat maintindihan kung yan talaga ay siya Senator o Sherwin AI. Gatchalian. Dapat So, marami pa nga. May Ayan, nagsasabi rin na baka daw artificial AI yung intelligence. lumabas pang video nito. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. Congressman Zaldico. Paano ako magsasalita? Actually, mga kadunatics, hindi siya AI. Kahit balik-balik ta rin Ako nga ngayon pag-update ko. So, marami pang katanungan eh. No? But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi. At also yung legalidad ng kanyang sinasabi dahil nasa abroad siya eh. Hindi natin alam kung legal ba yung kanyang ginagawa or merong magkaharap pa yung embassy. So maraming ganyan mga Pero what does that make about the fight against corruption? Kung sinasabi niyang mismo si Pangulo daw yung nagpa-insert ng 100 billion pesos I don't want sa to comment budget. on that dahil first of all, yung mga like I said, no, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya. I really don't know. I have to see the video and have to analyze it. But what is Pero the sir, naging part ka ng Too early to say kung ano yung mga sinasabi. Pero sir, naging Paano kasi kalyado ni BBM itong mga kanunatics, itong kumbag na senator na to. part ka ng Tanong kahit dito ang pangalan, ay- di ba? Totoo kaya. Kaya Binito ba nga ni kung merong Presidente? ganung Marami- insertion na Yes, alam ko marami rin binito si Presidente at that time, almost 100, Yan na. if I'm not Pensahan mistaken, mo. and naalala ko, 160 billion plus. No? So, I have to check that again. Kaya nga, ito lahat dapat tignan in the entire context. Hindi lang pwede yung sinasabi niya, but also yung mga nangyari sa BICAM at nangyari nung last budget hearing. What So, do you Senator make of Gatchalian, his- so bilang chairman ng Finance Committee, titingnan ninyo, i-verify niyo yung sinasabi niya na insertion, kung totoo na nagkaroon ng insertion na ganung amount sa 2025 budget. Well, hindi ko tinignan na yung mga huling budget. No? Tinignan ko lang yung mga amount sa iba-ibang sector. Pero tingnan ko rin kung pwedeng, kung i-validate ko rin yung mga sinasabi niya. No? Meron siyang sinabi na 100 billion, i-validate rin natin. Pero Meron sir, talagang dapat ganyan. Marami things to validate Sir, what do you make of his accusations na ginagawa siyang poster boy sa fight against I corruption? cannot comment on that until I see the video, until I validate his statements. Pero sir, dapat ba maging maingat ang publiko sa pag-appreciate ng mga ganitong pahayag dahil baka may mga ang intention ng talaga gulungin ang issue? Yun na nga eh. Kailangan talaga maging maging maingat dahil syempre may mga tao ring gagamitin itong sitwasyon para sa kanilang sariling interest. Nakita Sariling naman interest, nangyari sa Mendiola, nagkakagulo, nagbatuhan. So gagamitin ng mga ganitong grupo itong sitwasyon para manggulo, no? At magkaroon ng gulo sa ating bansa. Kaya dapat ingat tayo. Sabi po ninyo, dapat nandito si Zaldico para ma-validate yung mga sinasabi niya, dito niya panampaan. Si dating Yusek Bernardo, nandito siya eh. So, paano niyo bibigyan bigat yung kanyang mga sinabi? Like, idinabit niya pati sina dating Senator Grace Poe, Deputy Secretary Sani Angara. Oo, yun sa kanya ay yan ang difference, no? Si Mr. Bernardo, dating Yusek Bernardo, nandito physically, nag-execute ng affidavit physically, nag-execute ng affidavit sa harap ng DOJ. So, mabigat rin yung kanyang mga akusasyon. Pero ito ay yung kanyang akusasyon, importante rin may ebidensya. So, titignan rin yan lahat. Sir, sorry, pakipaliwanag lang. Sabi niyo mabigat yung accusations na sinabi ni Zaldico. Though we're not sure about the veracity of it, sir. Hindi ko pa alam eh. I don't even know kung totoo ba siya ba yun or may nagsasabi artificial intelligence. So, we need to really validate. Excuse talaga ng mga kadunatics, kumag na mga corrupt. Excuse, grabe yung pagdepensa nila sa Panginoon nilang BBM mga kadunatics, no? Sobra na, kahit lantara na, andyan na yung, nasa harap na nila mga witnesses mga kadunatics, sa harap na nila yung mga corrupt politicians, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Gusto nilang umuwi si Zaldico para maniwala sila. Hindi nga nila pinaniwalaan si Gutesa mga kadunatics na bagman talaga, na siya yung naghahatid ng pera kay Zaldico at kay Romualdez. Di ba? Mga kadunatics, tapos may banta pa sa buhay ngayon. You have to validate. Pero sir, would you agree na imposible hindi alam ng Pangulo yung changes sa budget? Kasi Pangulo siya eh. I have to check the budget eh. I have to check the budget kung talagang mayroong ganun eh. Yun ang hindi ko pa alam kung meron ba talagang 100 billion na pumasok doon. I really don't know. I have to check. Sir, but the encouragement Pero paano- po kay Zaldico is humarap na lang, pumunta Yun na ang aking suggestion sa kanya. Pumunta na lang siya dito dahil yung kanyang
medical certificate, hindi naman valid, January pa yon. So wala naman siyang dahilan bakit hindi pumunta dito. Pero yung pagsasalita niya, hindi kaya makakayanig sa Well, pumunta siya dito kung talagang paninindigan niya yung kanyang sasabihin, pumunta siya Sir, dito. via Zoom, hindi nyo... Hindi ako papayag Zoom. Kasi But at least you can ask him It was questions, not sir. bad precedent Zoom. Madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling. Walang accountability, wala Hindi ka niyo dito. makokontempt. But you can still Hindi ask makokontrol questions, siya. Sada, sir. But you can still ask No, questions. dapat pumunta siya dito physically. Napag-usapan You have niyo ba nothing yan to sa hide. caucus, sir? Kasi parang may nagbanggit na napag-usapan ninyo sa caucus yung pag-invite sa kanya at least via Zoom? Was that even Napag-usapan considered? naman and most members, not most, almost all members talagang suggestion dito pumunta. Okay. pero yung subpoena, sir, sa next hearing pa. Hindi today. Yes, So, yes. Depende, conditional, no? Dahil pag-uusapan pa natin kung itutuloy o hindi itutuloy yung itong Blue Ribbon. The subpoena is for him to attend the next hearing. Kung may next hearing, Yes. kaya sinabi ko conditional. But the subpoena will... Nako, kung may next hearing. Nako mga kadonatics, baka ipatigil na yung investigasyon nila sa Blue Ribbon Committee. Ano kayang mangyayari nito? Dahil ba sa mga na-expose na nangyayari ngayon mga kadonatics, kaya baka hindi na magpapatuloy yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee? Useless. Ditong si Ping Lacson mga kadonatics na nag-resign tapos babalik lang pala bilang chairman. Anong klaseng tao yan? Issue. Tama po. So, hindi na siya umattend eh. Yeah, yes. It will be issued. And then, pero conditional kung magkakaroon pa ng next hearing. Pag-uusapan namin yun. At kung magkakaroon, hindi pa rin humarap, pwede na makontempt. Contempt, correct. At issue na ng warrant of Yes, arrest. so subpoena, then ipapashow cause, then contempt. Sir, same din kay Orly Gutierrez. Sir, kailangan bang imbitahin sina Secretary Angara dito sa pagdinig, former Senator Baspo, yung bang mga nabanggit? Pag-usapan muna namin, mabuti kung magkakaroon pa ng next hearing. I think meron din kasi mga usapan na ito na ang huling hearing at ipauubaya na lang sa ICI. So pag-uusapan namin mabuti. Pero So, definite do you see the need for another hearing? Definitely wala nang next hearing mga kadonatics. Trust me. Especially sa nangyari ngayon na grabe yung expose ni Zaldico. Wala nang hearing. I have to process the information. Daming information today. I have to But why do you have to think it's analyze. possible to end the hearing today? You think it's complete na, sir? The information that you have already? I have to process the information. Ang daming information, sabay-sabay lumabas so I have to really process it. So, okay, It's so too early to make credible ba, no sir, comment. si Yusek Bernardo? Credible ba siya? Well, para sa akin, the mere fact na nandito siya, that's a sign of good faith. So, that's a good step. Maraming accusations doon, kailangan masubstantiate. Kaya lang kasi ang dami niyang detalye sa mga senador, former senator, pero sa mga congressmen limited. Yun na nga, no? Isa pa yun, no? Kaya nga, kailangan talagang mapag-aralan mabuti. Ngayon ko lang nakita yung affidavit, so it's very hard to comment and say how to move Sir, forward. tama ba? Pag nag-start na yung preliminary, Pag-aralan muna namin tong affidavit. Affidavit to so pag-aralan muna natin. Sir, tama ba na pag-usapan pag nag-start na yung preliminary investigation, start na itong hearing ng Blue Ribbon? Pag-uusapan namin, hindi pa namin na pag-uusapan mabuti. Kasi all of this came out today lang So pag-uusapan muna namin. Especially kay Marlon. Especially kay Marlon. Tingnan ko muna. Panoodin ko muna yung video. Hindi ko pa nakikita yung video. Andito ako sa hearing So panoodin ko muna yung video. Sir, same din kay Orly Gutierrez. Sa last na lang po na magpakita na rin po. Yan ang maganda kasi nagbigat rin ng mga accusations niya pinalangaanan niya si speaker at iba pa. So mas maganda pumunta siya. Is there a reason to be worried about his whereabouts? Bigla na lang siya nakakaya. I don't know where he is. No? There'll be 1,000 reasons. Hindi ko alam. Saan may 900 million daw na allocable sa NEP 2025? Kasi according to Bernardo. The way I understand yung allocable, kasi dun sa hearing pinag-usapan natin to, mahaba, is lahat ng distrito, depending on the size and population, nagbibigay sila ng project. And depending on the need. So yun ang understanding ko sa allocable. At yung allocable na yun ay nagkakaroon ng consultation with the congressman and also the LG. May percentage daw sir. So was it really, Oo nga. kasama po ba yun sa nabawas na budget? Yes, tinanggal namin yun based on the CMPP.
No, kaya 53 billion ang natanggal sa DPWH. Okay. Thank you. Alright. Salamat. Thank you. Alright, mga kadonatics, what do you think? Naalarma ng Malacanang, naalarma ng Senado, mukhang wala ng next hearing nito. Comment down below ano sa tingin nyo, mga kadonatics, and happy birthday to Crocodile King down below. Comment. God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.